Breaking news, mga kababayan. Nako po, PRRD, lalaya na. At talagang inaabangan na po sa airport ng Davao. Grabeng balita ito, mga kababayan. Gaano kaya katotoo ang balitang ito? At talagang sabik na ang mga Davaoenyo na makita ang ating mahal na Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, talagang mula nung mag-anunsyo at nagdeklara ng pagtakbo si Sara sa pagkapangulo nitong 2028, talagang si Tatay Digong napalundag. Nire-ready na po ang kanyang mga damit. Ibinili na ni Kitty Duterte ng bagong barong pauwi ng Pilipinas, mga kababayan ko. So ngayon po, pakinggan po natin itong sinabi ni PRRD, mga kababayan ko. Ito po siya, ang sabi niya sa ICC. Duterte, tinanggihan ang jurisdiction ng ICC. Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa aking pagkatao. Iyan na, mga kababayan, ako ay isang mamamayang Pilipinong sa pilitang isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands, na malinaw na paglabag sa konstitusyon ng aking bansa at sa pambansang soberanya. Ayan, mga kababayan ko, ang sinabi niya dito. So ngayon po, pakinggan po natin ang banat po ni Attorney Trixie. Magaling po ito, mga kababayan, na in-interview po ng SMNI. May malaking balita na pasabog si PRRD. Lalaya na ba? Lalaya na daw? Gaano katotoo ang balitang ito? Nataranta si De Lima, sila Tito Soto Lacson, mga Trillanes, mga Dilawan, Bopolista, Lokalista, Tangalista, at lahat ng bangagista nagulat dito. Ito na po, mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang balitang ito. Yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements niya, perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon ng mga Pilipino. Patungkol dito sa Ayan, mga kababayan ko. Talagang matindi po itong sinabi ni Attorney Trixie. Pakinggan pa natin. ICC at dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible ring may connection din kay Vice President Sara Duterte kasi may mga individual ngayon, mga senador at ilan pa siguro na ngayon lang nagvo-voice out nung tinanong din sila, ngayon lang din sila nagvo-voice out like doon sa proseso po bago pinadala ang dating Pangulo sa ICC ay dapat dumaan muna sa ating mga local courts. At itong mga individual na to, hindi mga nakalinya sa mga Duterte po. Ano po ang masasabi nyo dito? Ito ba'y hakbang din nila dahil nakikita na nila, though nauna ito kaysa sa mismong pronouncement ng pangalawang Pangulo, pero alam naman natin, malakas talaga ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga ratings sa mga nakalipas. Nakikita nyo po ba na may kaugnayan ito at kayo ba ay talagang nagtataka rin bakit hindi sila nagsalita habang sinasabi ni General Torre noon na hihilahin kita? Nako, During that time po, grabe yan. Attorney. Bakit siya manginasal? Matik! Uy! Di na Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Itong si General Torre na sinabi niya na hihilahin kita pag hindi ka sumama. Nakita nyo, mga kababayan? Commander-in-Chief dati, hindi mo ginalang, hindi mo man lang nirespeto ang kanyang pagkapangulo. Kaya itong si
Nicanor Torre, mga kababayan, pag nanalo itong si Sara, alam na, tago doon, tago dito. Baka kung saan ito magtago, sabi ng mga political observer. Ito po ang balita. Nag-react nga ako dun sa mga naririnig ko na ganyan at sinasabi na dapat daw dito ang paglilitis, dapat daw, ang dami. Nung time na kinuha si former President Rodrigo Duterte, ang mga kino-quote nila ay yung mga batas na nagsasabing, pwede naman yan, pwede yan paalisin, may section 17, may section ganyan. Tama yun, tama yung pagkakuha, tama yung pagpadala sa kanya sa Hague. Sa akin, tumataginting ang katahimikan na yun, hindi sila nagsalita nung pinadala nga si PRD sa Hague. O, kita nyo mga kababayan, gaya nila Bam Aquino. Ano bang sinabi ni Bam Aquino, mga kababayan? Na yung mga kaso ng EJK na mga nangyari nung panahon ni Tatay Digong ay kailangan daw na litisin dito sa ating bansa. Ang ating saligang batas ang maglilitis at ang mga hukom dito sa ating bayan ang gawing mga korte. Itong sinasabi ni Bam Aquino. Pero nung dinala si PRRD doon sa The Hague, wala ka man lang marinig sa mga senador na ito. Gaya ni Ping Lacson na sinasabi niya, kailangan daw dumaan sa mga lokal na hustisya. Kung sakali man, itong si Bato, itong si Bongo ay maaresto. Kailangan daw litisin. Dahil meron naman daw tayong batas na umiiral. Pero, nung panahon ni Tatay Digong, napakatahimik ng mga senador na ito. Ano ito? Nagpapaano kayo sa mga supporter ni Tatay Digong? Diba, mga kababayan? Tama naman ang sinasabi nila. Pero bakit? Nung panahon ni Tatay Digong, nung kinidnap siya ni General Nicanor Torre, pinagkaisahan, biglang sinakay sa private jet. Mga tahimik kayo. Sabi ni Isidro, mga hinayupak. Ngani. Bendalo. Ngayon, anong sinasabi nyo? Kailangan ng hustisya. Litisin dito. Pero nung kay Tatay Digong, napakatahimik kayo. Mga demonyo. Sabi ni, ni Jason Castro. Nako po, mga kababayan, manggigigil kayo sa mga senador na ito. Ngayon may mga dapat dito yan kayo. Bakit pag si PRD ganyan? Bakit ang sinasabi ninyo or tahimik lang kayo nung si PRD ang kinuha? Nasaan yung dapat dito ang yung mga nagsasalita ng ganyan ay mga senador. So, because it is a collegial body, kailangan nilang magsabi na pag senador, gayon pa man, irerespeto namin ang ICC, ang jurisdiction yan. Walang ganun. Pag sinabi mong dito yung paglilitis, hindi mo muna irerespetuhin o hindi mo muna susundan yung arrest warrant na yon. I-delay mo yan dahil paiiral mo yung soberanya ng bansa. Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ito kasing si Lacson, mga kababayan, sinasabi niya, wag, mga senador yan. Kailangan litisin ang hukom dito sa atin. Padaanin sa tamang hustisya. Meron tayong saligang batas. Nung panahon ni Tatay Digong, napakatahimik kayong mga school bukol kayo. Mga bendalo kayo. Ano nangyayari sa inyo ngayon? Ano yan? Namamangka sa dalawang ilog? Ano yun? Para suportahan kayo sa 2028? Hala ka. Yari na. Mga namamangka sa dalawang ilog ito. Nirirespeto mo yung ICC pero mag-i-insist ka muna ng paglilitis kasi the ICC doesn't care about our sovereign laws. Wala silang pakialam sa mga internal natin na na ICC ang respeto ninyo, lalong-lalo na di naman kayo partido. So napaghahalataan lang po yung hypocrisy dito na bakit suddenly meron na kayong ganyan? Masyado bang malapit? Kasi senador na yung mga natitira dito. Senador na ang posibleng mapadala dun sa Hague. At
nakakataas lang ng dugo. Pero totoo yan. Suddenly, meron na silang kabig. Tsaka na-expose po, attorney. Oh, wait lang mga kababayan. No? Itong saktong sinabi ni Aquino, ni Bam Aquino. FPRRD dapat dito litisin sa Pilipinas. Dapat po tayong mga trial po yan. Ideally ay dapat dito sa po talaga sa Pilipinas kasi yung mga biktima po ay nandito rin sa Pilipinas. O Bam Aquino, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Bakit nung si Tatay Digong ang dinala sa ICC, napakatahimik mo, ngayon ka lang nagsasalita? Sabi ni Trillanes itong si Bam Aquino, sip-sip sa mga DDS. O nakita nyo mga kababayan, itong si Bam Aquino daw ay sip-sip sa mga DDS. Naku po mga kababayan ko. O tignan nyo po mga kababayan ha. Ipakita natin yung ibang mga komento dito. Dito kay Bam Aquino. Kita nyo ha, check natin. Asan na yon mga kababayan ko si Bam Aquino. 2 Trillanes ito. Papogi lang sa mga DDS at mga at the expense ng mga nagsakripisyo. That's so insensitive and so unfair, sabi ni Trillanes. Galit na galit kay Bam Aquino. So ganoon din si Lacson mga kababayan. Namamangka sa dalawang ilog. Kanila mga pinaninindigan itong si Senador Bam Aquino ng siya bakit ipinala doon talaga ang dating Pangulo. Ngayon, binabash siya ng mga possible mga supporter din ng Dilawan. So, ang nakakaano dyan is, maganda yung timing kasi ng pagdeklara ni VP Inday ng leadership niya, hindi na porous yung borders between yung DDS at saka yung mga Dilaw and so on. Pero nung time na nagsasalita si Bam, ang tingin ko, meron pa siyang impression na kaya pa niyang maghatak ng boto or suporta doon sa kabilang kampo. O, kita nyo mga kababayan, itong technique ni Bam Aquino na paghahalataan. Nakita nyo po ang reaction ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Tila naghahakot pa ng mga supporter sa kabila ng mga DDS. Itong si Bam Aquino, niyayari ng mga pinklawan ngayon at mga dilawan. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Diba? Okay naman si Bam Aquino, yun nga lang, namamangka sa dalawang ilog. Hindi alam ang direksyon. Hala ka. Which is us. So kami, yung kampo ng DDS, baka sakaling makahatak siya. Kasi sa ngayon, based on my own personal experience at sa live vlogging na ginagawa ko, maraming tumatawid na nanggagaling sa panig nila at lumilipat at nagdedeklara, kakamping ako pero iboboto ko si VP Sara. So nakakaila na yan at posible na nakita nila yung trend na yon at gusto nila sanang pigilan. Or gusto nila sanang gamitin yung mga strategiya na gano'n, baka sakaling makakurot dun sa dami ng DDS at maitawid nila dun sa panig nila. So magpapakyut, magpapalapad ng papel, magpapamukhang suportado niya na wag dadalhin yung mga allies ng DDS abroad. Pero too little, too late na. Pagdating talaga sa social media, ang hahaba ng memories ng mga tao. Hindi madaling makakalimutan yung kanilang pagsuporta sa pagkuha ni Tatay Digong. Tama yon mga kababayan ko. Kasi naman ang mga dilawang ito, gaya ni Bam Aquino, nung panahon ni Tatay Digong, na dinala ni Nicanor, dinala ng mga bangagista, mga tangalista sa dahig, ay napakatahimik ng mga ito, pati si Pampilo Lacson, na parang ayaw na niya na ibigay itong mga kapwa senador niya, na tila papadaanin daw sa lokal na batas. Nako po, Ping Lacson. Nakikita natin ang dalawang kulay mo, sabi ni Trixie Cruz Angeles. Opo, napag-usapan si former President Rodrigo Duterte. Malapit na po yung tinatawag na confirmation of charges sa kanya. Pero meron siyang inilabas na waiver at hindi nga siya makikisar. Hindi siya dadalo dito, either personal or kahit sa virtual.
O ayan mga kababayan ko, ito yung sakto na sinabi ni Tatay Digong, ayan no. Duterte tinanggihan ng ICC jurisdiction. Ayan no, kita niyo po. Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa aking pagkatao. You have no persona over my body, parang ganon. Ako ay isang mamamayang Pilipino na sa pilitang sinakay at dinala dito sa The Netherlands na malinaw na paglabag sa konstitusyon ng aking bansa at sa pambansang soberanya. Ang pagdukot sa akin ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas gamit ang eroplanong espesyal na ipinakita sa layuning ito. Ayun no, inarkila. Ayun, inarkila pa. Binayaran ang eroplanong ito para lang si Tatay Digong ay sa pilitang dalhin dyan para litisin. Isipin nyo mga kababayan ko. Nasaan yung hustisya dito? Grabe na talaga. Nabasa niyo po ang siguro itong kanya pong naging pahayag. Ano po yung masasabi niyo po rito? Kasi ang kanyang iginigiit dito na kaya hindi siya makikiisa dito ay dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction nga nitong ICC laban sa kanya. Work today is broken. Ayan mga kababayan ko. Ano naman ang sinasabi ng mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong? Nako po. Lagang sari-sari po ang mga opinyon. Walang kwenta mga court sa Pilipinas, lalo ng Supreme Court. O yan, sinasabi ko na. Yung mga pakita ng page government admin kung mangyayari maaresto mga senadors sa ICC. Sara for President, Bam for Vice President, it's sure win. Halaka mga kababayan ko. Ipadala din sa dahig itong si Mongmong. Halaka, dapat mag-isip na rin si Trump kung ano ang gagawin niya. Kung patuloy pa rin siya nasusuporta kay Meme M. Halaka, mga kababayan ko. Tuloy pa natin ito. Alam niya, kumbaga, na in one sense, masaya ako, although tempered yung saya na yun dahil syempre nakakulong siya, no? Masaya akong nakita na yung Rodrigo Duterte na palaban, andyan pa rin. Worried kasi kami, hindi natin siya nakikita, hindi natin alam ang state ng kanyang kalusugan. Pero yung magsalita siya ng ganyan, magpahayag siya ng ganyan, parang napapalagay ang loob ko, fight pa rin ang kanyang mood, fighting mood pa rin siya. So hindi siya magpapasailalim sa jurisdiction ng ICC, hindi niya ito kinikilala. Classic Duterte talaga yan. Bukod pa dyan yung mga closing statements niya, perpetually siya nasa serbisyo at nakikiisa sa atin. Again, na both bittersweet yan para sa atin kasi wala nga siya, tuloy pa rin ang laban niya. Siya pa rin ang Rodrigo Duterte na nakilala natin, naging presidente natin at minamahal ng milyon-milyon na mga Pilipino. So, mahalaga yung kanyang statement to establish ito ngang hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. So kahit anong klaseng appearance, di na niya gagawin. Maging virtual or in person, karapatan naman niya kasi to be there. So bilang karapatan, ang karapatan po ay nawe-waive. Basta siya po ay nakapagdulog nito sa kanyang abogado. O ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Si Tatay Digong ay malapit lang makauwi. Inire-ready na ang mga gamit niya sa kanyang kulungan. Pauwi ng Pilipinas sa Davao. Naka-ready ng red carpet, mga bulaklak para salubungin. Pag si Sara ang nanalo sa pagkapresidente sa darating na halalan, itong 2028, ginimbal ni BP Sara ang buong mundo. Natakot ang buong Kongreso, mga senador, natangalista, bobolista, bending dalo, nangatakot ito, mga kababayan.
napalundag si Marcoleta na tila ito ang kanyang magiging kasama na magiging super tambalan ng national election ng pagkabise at presidente ng Pilipinas. Okay po, ito si The Wonders Philippines. Mabuhay. Ipag-pray po natin na malampasan ni Tatay Digong ang mga pagsubok niya sa kanyang buhay, mga kababayan. Ay, iyak na naman ako dito. Sa tuwing nakikita ko si Tatay Digong, ayan, first time na makita ko yung kanyang social media account na mag-post ng regarding ICC. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Mabuhay po.